I'm Colonel Joel Deumano Aquino, Philippine Army, proudly retiring after 31 years, 10 months, and 26 days of dedicated and honorable service in the Philippine Army. I am a proud son of late SPO4 Domingo Almario Aquino, PNP, and Mrs. Juvencia Deumano Aquino, a teacher. I was born 27 January 1968 in San Pablo City, Laguna. Bata pa lang ako, mahilig na ako talagang magsuot ng uniforme. Sa katunayan nga, elementary pa lang ako, sumasali na ako sa mga scouting, yung Cub Scout, Boy Scout. At yung mga experiences noon, nagtulak sa akin nung ako ay pumasok sa high school na mag-join ng Citizens Army Training, wherein I was designated as the Battalion S1. Fruitful years. Yung panahon na yon, nanalo kami third prize sa buong Laguna ng tactical inspection. Nung mag-college ako, nakakita na naman ako ng opportunity na makakapagpasaya sa akin. Nag-join ako sa Reserve Officer Training Corps o yung ROTC. Yun ang nag-mold sa akin na lalong magiging masigasig. Maganda yung naging ladder ng aking karir. Naging platoon leader ako. Then naging company commander. Naging battalion commander. At ako ang naging corps commander ng ROTC unit namin. Naalala ko yung commandant namin, kinausap niya pa yung parents ko na ipagpatuloy ko raw yung ginagawa ko. Nakita niya may potential daw ako maging officer ng Philippine Army. Nauna ngang natapos ang ROTC ko bago ang academic. And then nakapagtapos ako ng college sa San Pablo City School of Arts and Trade ng Bachelor of Science in Industrial Technology, major in Electrical Technology. 1991 na. After that, nakapasok na ako sa Philippine Army as second lieutenant in the Reserve Force. Hindi naman ako magaling na tao, hindi naman ako matalino, pero pinakita ko sa kanila kung paano ako makipagkapwa-tao. Pinakita ko sa kanila na potential officer ako. Lahat ng pwede kong gawin, skilled naman ako. Meron naman akong nalalaman, napatunayan nila na maaasahan daw ako. In span of 3 months, natanggap ako sa Philippine Army. At nung matanggap ako sa Philippine Army, naging platoon leader ako sa 74th IB. That was 1994. 2 taon na ako doon. Marami rin akong na-experience na mga enkwentro, yung mga palitan ng putok ng kalaban. Nung unang encounter ko, inisip ko, baka ako tamaan agad, batang-bata ako. Sa loob ng 1 linggo, 3 beses ako na-enkwentro. Ang mga na-experience ko, ika nga, dugo at pawis. At nung ako ay ma-reassign sa headquarters and headquarters support group sa 9 Post Engineer Detachment, nagamit ko yung aking pagiging electrical technology graduate. At nung panahon na yon, 1996, ang headquarters Philippine Army from 300 hectares ay kinonvert into 100 hectares. So ginamit kami as labor force sa demolition ng mga facilities ng Philippine Army doon sa 200 hectares na iniwan, na ngayon ay tinatawag na Bonifacio Global City. So, hindi ako tumigil. Sabi ko, kailangan mag-grow din ako. So, nag-training ako, kumuha ako ng Ammo Management course sa Fort Magsaysay. As prerequisites, doon sa isang ambisyon ko na maging EOD ako, yung Explosive Ordnance Disposal graduate. After noon, bago ko nakapag-basic ordnance course, nakilala ko yung kabiyak ng puso ko. Nung panahon na yun ay Staff Sergeant P. Palolan. Aaminin ko, marami akong naging girlfriend, pero meron akong hinahanap sa isang kabiyak ng puso na magiging kasama ko sa pagtanda. Yung marunong sa pamilya, mapagmahal sa asawa, may ambisyon, marunong sa buhay, at yung may reputasyon ang pamilya. Nakita ko yun. Alam nyo, sa totoo lang, 3 months lang kami maging steady. 3 months lang. Pasko noon. Sabi ko, tapos na ako sa pagkabinata. Imagine niyo 32 years old na ako. Wala pa akong ika nga masasabing iharap ko sa altar. Nanalangin ako sa Diyos. Tumitingin ako. December. Pag December, makikita mo yung tala, yung buwan. Pag meron daw star doon sa ring, pwede ka nang makasal. Ang una niyang ipinatikim sa akin, hindi ko malilimutan yung macaroni salad. Masarap siya maggawa ng macaroni salad. Ibig sabihin, magaling din siya magluto. Bagong taon, dinala nila ako sa kanila.
Nag-umattend ako ng reunion, nakita ko yung bonding ng pamilya. Ito ang hinahanap ko. Kaya, December, April 10, 1999, ikinasal ako sa misis ko. Overstaying na ako noon sa Fort Bonifacio sa Post-Engineer Detachment. Sabi sa akin ng board, overstaying ka na, kailangan mong makuha yung Executive 79 at na ikaw ay may stay sa service dahil may 10 years ka na. Pero kailangan mo nang malipat ng Mindanao. Since sa misis ko ay may edad na rin, binigyan kami ng pagkakataon na ma-extend pa ako ng 2 years. Then magkaroon ako ng anak na 2, wala ka ng rason na hindi lumipat. 2003, na-assign ako sa 4th Infantry Division as Company Commander ng Supply Service Company and Battalion Logistics Officer. May gera against MILF. So, nabugbog ako sa mga convoy operations. Nadyan yung inihahatid ko mga Rangers, Special Forces, mga Presidential Security Group personnel, kasama na yung mga casualties ng gera. So, 2005, nagkaroon ako ng opportunity na makapag-take ng Explosive Ordnance Disposal Force. Doon na yung chance ko na na-assign ako ng EOD Battalion. Marami akong life-saving operations na na-experience. Nadyan yung actual mitigation against live explosive ordnance device o yung IED na tinatawag. Especially, hindi ko malilimutan yung panahon na nadoon ako sa Cotabato. Ginamitan ng remote o ng cellphone ang IED with the meticulous investigation. So, nung ma-confirm ko na IED, inorganize ko agad yung team ko at na-disrupt namin yung bomba. Kung hindi namin na-disrupt yung bomba, maraming mamamatay na tao. Recovered na namin yung IED, disrupted na siya. Pinakita ko doon sa task force commander. Sabi ko, sir, eto na yung kwan, wala nang sasabog. Maya-maya tumunog yung cellphone. Biglang nagulat yung task force commander. Ay, sasabog na. Hindi sir, hindi sasabog. Ibig sabihin, sir, tumunog yung cellphone. Ito na yung oras ng pagsabog. Maaga yung pagdating natin, maaga natin na siyang na-disrupt, so hindi na siya sasabog. So that accomplishment, yun yung una kong Bronze Cross Medal na natanggap sa Eastern Mindanao Command. Gera ng 2008 yon sa Central Mindanao area. The most challenging experiences is yung time na nasa EOD ako, na yung father ko ay na-diagnose with cancer, prostate cancer. Wala nang lunas, stage 4 eh. Sa dami ng panahon na nag-apply ako sa UN, maraming beses akong na-disappoint. Itong pag-join ko sa EOD, ito yung nagbigay sa akin ng chance makapag-join sa United Nations. Noong time na may sakit ang tatay ko, nakaratay siya. May 6 months na siyang nakaratay. Nanay ko lang ang nagbabantay sa kanya. Bingi pa. Ang lahat ng mga kapatid ko, nasa abroad. Ako lang ang nasa Pilipinas. Gustong-gusto kong mag-join sa United Nations. Pero ang problema ko ay yung tatay ko iiwanan kong nakaratay sa higaan. Since ang pupuntahan ko naman ay sa Israel, Syria, nagpaalam ako sa tatay ko. Nagmamakaawa siya na parang sinasabi niya, hindi na siya makaimik doon eh, na wag mo kong iwan. Ang sabi ko na lang, hindi ako makapagsalita. Sabi ko, tay, pagkakataon ko na ito na maka-join sa UN at pagkakataon ko na ito na maibulong. Alam naman natin na doon ang tahanan ng Diyos sa Israel. Baka sakaling maibulong ko na humaba pa ang iyong buhay. Aabot ang kamay niya sa akin na parang sinasabi, huwag mo kong iwan. Napakasaklap na naging ambisyon mo na iiwanan na yung mga nakaratay. Bago matapos ang 6 months na mission ko sa Syria, Israel, namatay ang tatay ko. At doon, maaga akong umuwi. Na-repatriate ako. At dumating ako na ang ama ko ay halos butot balat na. Siguro, isa yon sa mga masasabi kong mga
matinding challenges at experiences at yung hindi ko malilimutan habang ako'y nasa serbisyo. Ginawa ko na lang yung trabaho ko. Araw-araw akong nasa field at ina-accomplish yung mission na binigay sa amin. Palitan ng tao ko sa pagjuduty pero hindi ako nakikipagpalitan. Ginagawa kong busy ang sarili ko. Malimutan ko lang ang aking problema. Siyempre, una ang serbisyo. Yun ang sinumpaan natin. At lahat ng problemang yon natugunan ko ng ayon sa tawag ng tungkulin sa paglilingkod sa bayan at para maipakita sa buong mundo na ganun tayong sundalong Pilipino. Ano man ang sitwasyon meron tayo sa ating tahanan, kaya nating gampanan ang ating trabaho. Itong uniforme natin, matagal nating inambisyon ito. Matagal kong hinangad. At ang masasabi kong special moment na proud akong isuot ang uniforme ko ay nang sabitan ako ng ating presidente noon na si President Gloria Macapagal Arroyo sa gera ng 2008 sa Mindanao. Doon ko nakuha yung ikalawa kong Bronze Cross Medal. At nung ma-promote ako ng full colonel na si President Joseph Estrada naman ang nagputong sa akin ng ranggong full colonel. Marami akong accomplishments, makikita sa 11 pages ng summary of information ko. Doon pa lang sa lahat ng accomplishment ko, masasabi kong proud na proud ako sa pagsusuot ng aking uniforme dahil napaglilingkuran ko ang bayan ng ayon sa aking kagustuhan, ayon sa aking puso, ayon sa aking pananaw na mapaglingkuran ang buong bayan. Ipinagmamalaki ko ang aking pamilya dahil sa lahat ng aking pinagdaanan, nadyan sila. Malayo man, malapit man ang aking destino, nadyan silang sumusuporta sa akin. Yung mga activities ng unit, lagi silang active. Mga civil military operations, nadyan sila. Mga feeding program, mga unit moral and welfare activities, awarding, team buildings, socials, nadyan sila lagi at nakasuporta. At ang mabaganda pa noon, sila mismo na membro ng aking pamilya, si Mrs. Sipe, yung aking dalawang anak, marunong silang makitungo sa aking mga tauhan at ipinadadama ng aking membro ng pamilya ang pagmamahal doon sa aking mga tao. Ikinukonsider nilang kapamilya sila at membro ng aming pamilya. Lahat sila active at puno ng suporta sa aking mga tauhan at sa unit ko kung saan man ako naroon. Ang appreciation ko sa tao ko, grabe talaga. Hindi ko ma-accomplish ang mission ko kung wala yung aking mga tao. Civilian man yan, civilian human resource, regular enlisted personnel, and even yung mga paramilitary na civilian in nature na nakakasama ko sa lahat ng mga unit ko. Bawat isa sa kanila talaga, masasabi mo, may kanya-kanya silang skill. At nagpapasalamat ako sa kanila dahil best effort sila lagi. Alam ko na sila ay nahihirapan, alam ko na meron din sila mga problema sa sarili nila, pero sa isang bagay, nakikita ko kung paano sila nagsisikap, paano nila tulungan ang sarili nila mag-grow. Yung mga seminars, inilalaan ko yan sa aking mga tao, ini-encourage ko sila. At nakikita ko, pinoprogram din nila yung sarili nila. After training, after education, kasunod nun ay promotion. At doon sa mga accomplishment na yun, sila, kung hindi sa kanila, hindi ko rin ma-achieve yun. Hindi rin ako darating sa ganito na sitwasyon na marating ang retirement age. Kaya mahal ko ang aking mga tao. Tinuturing ko silang aking mga kapatid. Salamat sa Diyos, lahat ng mga tao ko, ganun sila magbigay ng suporta sa akin. Sa serbisyo, lalo na sa kagaya ko ng officer, mauhubog ka talaga. Dahil lagi mong kaharap ay iba't ibang klase ng tao. Marami kang matutunan sa kanila. Yung mga experiences nila, maisishare sa iyo. Maisishare ko rin yung nalalaman ko. So parehas kami nag-grow. Yun ang nagsishape sa akin to mold as an officer. Kaya narating natin ng ganitong level ng rango, ganitong level ng education, dahil tinulungan din natin ang sarili natin.
Nung ako'y nag-a-apply sa serbisyo, hanggang sa pumasok na ako sa serbisyo, hanggang sa dito na ako magre-retire, meron na akong isang motto na paborito. Hindi ko alam pa ng author noon, pero ni-research ko, si William Jennings Bryan. Destiny is not a matter of chance. It is a matter of choice. It is not a thing to be waited for. It is a thing to be achieved. So yung motto na yun ang aking pinanindigan hanggang sa ngayon. Kung hindi ka magsisikap, kung hindi mo gagawin, at maghihintay ka lang, walang mangyayari sa buhay mo. Kailangan mong umaksyon. So ganun ang ginawa ko sa buhay ko. At masasabi ko sa sarili ko ano pang hahanapin ko? Nakuha ko na. In one word, ang military career ko ay puno ng compassion. Sa pagsaserbisyo, kailangan punong-puno ka ng malasakit. Dahil ang serbisyo, kung walang malasakit, maraming mangyayari. Pahamak ang iyong mga tauhan. Kailangan may malasakit ka sa iyong mga tao. Malasakit na iligtas sila sa kapahamakan. At malasakit din sa mga bagay na pag-aari ng gobyerno. Malasakit din sa kapwa-tao. Kung yun, tayo, mga sundalo, mga civilian employee, mga taong naglilingkod sa bayan, at mga taong mayroong malasakit at mayroong disiplina, maganda ang magiging takbo ng ating buhay. Gusto kong ipahayag sa lahat na kung tayo ay nanunungkulan sa ating kapwa, anuman ang ating kinaaniban, gawin natin na tayo ay laging mayroong commitment, humility, at efficiency. Ika nga, kailangan kapag tayo nanungkulan, tayo ay magserbisyo, magampanan natin yung ating trabaho. At i-dedicate natin yung sarili natin ng buong puso. Kung ako ay bibigyan pa ng isang pagkakataon, pumalik ng isang araw, malungkot mang sabihin, nung panahong ang aking ama ay kausap ko bago ako pumunta ng Syria, Israel. Sa isang araw, makasama ko siya, kapagsilbihan ko siya, at masabi ko sa kanya na, Tatay, narating ko na ang tugatog ng aking tagumpay. Ang pinangarap natin noon, nakamtan ko na. At sabihin ko sa kanyang, Tatay, naging kernel na ako. Yung peak ng aking karir, narating ko. Ngayong magre-retire na ako, sigurado ko, 100% magiging family man na talaga ako. Mapaglilingkuran ko na ang aking pamilya, ang aking asawa, ang aking mga anak, ang aking mga kaibigan, ang aking magulang, ang aking nalalabing ina, mga kapatid. At plano kong mag-join sa Reserve Force. Ma-share ko pa rin yung aking knowledge. In my 31 years, 10 months and 26 days in the active service, wala akong pagsisisi. Hindi sumanib sa isip ko ang magsisi. At hindi ko makakamit ang ganitong ranggo kung ako'y may pagsisisi. Nagserbisyo ako para sa bayan, para sa aking pamilya, sa lahat ng mahal ko sa buhay, sa aking mga kapatid, at sa mga taong umaasa na darating ako sa tamang panahon ng pagre-retiro. At yun, masasabi ko talagang wala akong pagsisisi. Buo ang loob ko, taos sa puso at isip ko. Wala akong pagsisisi. Nagpapasalamat pa nga ako. Dahil kung hindi sa serbisyo, kung hindi sa Philippine Army, kung hindi sa Armed Forces of the Philippines, wala ako. Wala ang pamilya ko, wala akong mararating. At nagpapasalamat din ako doon sa mga taong nung araw ay ganun kaliit ang tingin sa atin dahil kung hindi sa kanila, sa mga hamon, sa mga bully na ginawa nila sa akin, hindi ako magsisikap na makapasok at makaretiro sa serbisyo. Sa aking inang bayan, sa aking lupang sinilangan, sa San Pablo City, sa aking institusyon kung saan ako nag-aral, maraming salamat sa kanila dahil hinubog nila ako bilang isang tunay na Pilipino at bilang isang tunay na mapapagmahal sa bayan. Gayon din ang aking taus-pusong pasasalamat sa aking huling unit, ang Field Services Group at ng Armed Forces of the Philippines Logistics Support Command. Abot kamay at taus-puso ako nagpapasalamat sa inyong lahat. Sa aking mga magulang, sa aking namayapang ama,
sa aking ina na naghubog sa akin na maging isang mabuting tao. Nagpapasalamat din ako sa aking may bahay na si Pe dahil sa hirap at ginhawa sa panahon na ako'y nasa serbisyo. Ang lahat ng iyon, ang pinaguhugutan ko ay ang aking may bahay. At sa aking mga kapatid na nung mga panahon na yon, hindi naman kami mayaman, ika nga nakakaagwanta lang sa buhay. Nagpapasalamat ako dahil nakatapos kami ng pag-aaral. Sa aking mga anak, si Precious at saka si Kyle, salamat sa pagiging mabuting anak. Salamat sa lahat ng mga bagay na naituro ko sa inyo at nai-absorb nyo sa amin bilang mga magulang. Sa aking mga kaibigan, ang iba ay namayapa na. Nagpapasalamat ako sa kanila dahil nakasama ko sila na tumulong din sa akin, aside na sila ang tinutulungan ko. Nagtutulungan kami kung paano makakapasok sa serbisyo. Nagpapasalamat din ako sa Commanding General ng Philippine Army, sa Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines. Maraming salamat sa lahat. Panahon na para itupi at itago ang aking uniforme. Hindi pa doon natatapos ang aking serbisyo. Marami pa rin akong bagay na dapat gawin habang nabubuhay. Ang puso ko, ang diwa ko, ang buong buhay ko ay handa pa rin maglingkod sa aking inang bayan. Mabuhay ang hukbong katihan ng Pilipinas, mabuhay ang sandatahang lakas ng Pilipinas, at mabuhay ang Pilipinas! Love had played its games on me so long, so I started to believe I'd never find anyone. Doubt had tried to convince me to give in, said you can't win. But one day the sun came shining through. The rain had stopped and the skies were blue. And oh, what a revelation to see. Someone was saying, I love you to me. Oh, one in a million. Chance of a lifetime. And life showed compassion and sent to me a stroke of love called you. A one in a million you.